Good day again, students. So here's another video about transformations in the Cartesian plane. Today we'll be discussing reflection. So may dalawa tayong reflection na inaral sa classroom, that is reflection across a vertical line and reflection across a horizontal line. So let's say you're given reflect triangle ABC across x equals 1. Our given linear equation is x equals 1. So magsisimula tayong i-plot itong linear equation na to. So to plot this, start with the origin. Sabi the value of x is 1, so move 1 unit to the right. Then nandito yung ating line or yung ating symmetry. So with that, ayusin ko lang yung pagkaka-plot ng ating line. Once na plot na natin, we can expect na since yung figure natin ay nasa buong quadrant 2, pag nag-reflect yan, mapupunta yan dito sa quadrant 1, dito sa side na to. Okay? Now, ang suggestion ko laging mag-compute ng coordinates muna. So, to compute the coordinates, meron tayong formula or notation na ginagamit. That is P prime, or the coordinates of P prime is 2a minus x, y. Now, the value of a is whatever is the value of this one. So, a is equal to 1. Then, the value of x and y, syempre, varies depende do sa coordinates na kinocompute natin. So, let's start with a prime. So, a prime would be 2 times a, which is 1, minus the value of x, which is negative 6, copy mo lang yung value ng y. So, saan galing yun? Yung 2 na to galing dun sa formula natin. Yung 1 na ito galing dun sa a equals 1. Yung negative 6 galing dun sa value ng x. Yung positive 2 dito dyan sa value ng y. Okay? So, nag-substitute lang tayo. Ito yung ating formula. So, 2 times 1 is 2. Negative 6 is positive 6. So, this is positive 2. Negative 6 is positive 6. So, 2 plus 6 is 8. So, our a prime now is positive 8, positive 2. Okay? Then, let's go to the value, coordinates naman ng b prime. So, b prime is negative 4, negative 4 tuloy, positive 2 times 1 minus negative 4, 5. Yung 2 na ito galing dun sa formula. Yung 1 galing dun sa value ng a. Yung negative 4 value ng x. Yung positive 5 value ng y. Substitute lang po. So that would be 2 times 1 is 2. Negative 4 is positive 6. So 2 plus 6 is positive. At 2 plus 4 is positive 6. Okay, inad ko na siya agad. So, that is b prime. That would be 6, 5. Then, doon tayo sa coordinates ng c. So, c prime now would be 2 times 1 minus negative 2, 3. Again, itong 2 na to, galing doon sa formula. Itong 1, ito yon. Itong negative 2 galing sa value ng x. Itong positive 3 galing sa value ng y. Okay? So, 2 times 1 is 2. Negative 2 is positive 2. 2 plus 2 is 4. So, that is c prime is positive 4, positive 3. Ayos ko ito. Okay. So, once na compute mo na yung ating mga coordinates, pwede mo na po itong i-plot. Ayan. So, plinat ko na siya para mas mabilis. So, yung a prime napunta dito. Insinin mo, kanina ito yung a, ito yung a prime. Then, ito yung b, ito yung b prime pa din. Then, ito yung c, ito yung c prime. So, nagpalit ng pwesto yung a and c. Kanina, di ba, nandito sa side na to yung c, ngayon nandito na siya. So, kumbaga, kagaya nga ng pagtumingin ka sa salamin. Ganun po yung nangyayari. One more thing na pwede natin pang-check yung tinuro ko sa inyo, pwede nyo tupiin mula dun sa
axis of symmetry. Pag pumantay, okay yon. Or, bilangin distance mula dun sa B, sa symmetry, then mula sa B prime to symmetry then. Or sa bawat points. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units ang layo niya. Then, dito naman, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units pa rin yung layo niya. Okay? So, ganun din sa C at sa A.